Gandang libro to. Musta po kayo? May mangilan-ngilan na mulat sa pulpa na ayaw talaga kay Pangulong Digong Duterte at ito ang mga taong simbahan. Pero, iilan lang naman po ang mga ito. Pero ang tanong ko po ngayon ay, why is the Philippine Catholic Church leaders silent these days? Bakit wala silang boses sa pagsusuko sa isang Pilipino sa isang international court na sa opinyon ng Office of the Solicitor General na abogado mismo ng ating pamahalaan ay walang jurisdiksyon ang ICC? Ika nga, ay nakabibingi ang katahimikan ng Philippine Catholic Church leaders sa isyong ito. May kasabihan po sa English, a tree that falls make more noise than the whole forest growing silently. Mas maingay raw po ang isang natumbang puno kaysa isang buong kagubatan na unti-unting lumalawak. Abala ba ang simbahan sa pagpapalawak sa kagubatan kaya ito tahimik? Nagbabalat kayo sila na inusinting kalapati pero sa katotohanan sila ay mabangis na lobo? Sana po ay nakukuha ninyo ang punto ko sa mga talinghaga na sinasabi ko. Anyway, sa tingin ko po, na-realize ng simbahan ang ilang bagay-bagay na hindi nito hawak ang lahat ng solusyon sa mga problema ng ating mundo. Kailangan ng simbahan na mas makinig pa sa isinisigaw ng taong bayan. Na-realize din po ng simbahan na ang mga salitang bibitawan nila o binitawan nila ay maaring gamitin sandata para maging patibong sa pamulitika. Bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Sa South America, nang makisawsaw ang mga pari at ginamit ang simbahan at ang liberation theology sa mga isyong politikal, hindi nila inasahan ang magiging balik sa kanila. Nahatak sila sa mga kontrobersiya, naglitawan ng kanilang mga iskandalo. Dahil doon, nabawasan ang tiwala sa kanila ng mga tao. Bumagsak ang kabuang bilang ng mga nagsisimba ng hanggang 50%. Ibig sabihin, kung may 100 nagsisimba, naging 25 na lang ang mga ito. Malaking kabawasan po yon sa hanay ng mga mananampalataya. Kung tutusin, hindi naman mali na sinubukan ng mga pari sa Espanya ang kanilang brand of liberation theology. Alam niyo kung ano ang mali? Mali ang kanilang naging interpretasyon at ang kanilang aplikasyon. Sa ngayon kasi mga kaibigan, hindi na takot ang mga taong humiwalay sa Spanish Church. Hindi na nga nila siniseryoso ang simbahan. Ibang paraan naman ang pagginamit ng mga pari sa Portugal. Sa halip na magdadakdak, nag-focus sila sa pagtuturo sa mga mahihirap kung paano aangat ang kalagayan ng kanilang buhay. Itinuon nila ang kanilang atensyon sa ika nga ay spiritual nourishment ng mga Portuguese. Ang resulta, ang mga tao sa Portugal ay mas may respeto ngayon sa simbahan. At ang mas maganda, maging ang mga partido politikal ay tumutulong sa mga tao sa kanilang mga proyekto. Ang ganda, hindi po ba? Dito sa atin sa Pilipinas, mga amigo, may mga kardinal at obispo tayo na may kanya-kanyang self-ordained advocacies. Andyan si Cardinal Gaudencio Rosales ay nakapokus sa pagtulong sa mga mahihirap sa pamamagitan ng Pondo ng Pinoy. Nourishment of the Soul naman ang kay Cardinal Antonio Tagle. Kung titingnan, si Cardinal Jose Advencola ay parang simple lang. Pero ang totoo, he is sharper than most people will believe him to be. At gusto niya itong pagiging low profile niya para nakakatrabaho siya na malayo sa radar at mga questionable forces. Isang seminary formator naman ang bagong kardinal na si Pablo David. Takot sa kanya ang mga tiwaling pari. He is still working the ropes of the real world, but he has a heart of a pastor despite a very rigorous intellectual training. Napakahusay po nitong si Cardinal Pablo David. Diretso namang magsalita itong si Bishop Broderick Pabilio. Pero siya po ang nagiging boses ng mga mahihirap na Pilipino. Sinasabi niya ang tunay na nararamdaman
at kalagayan ng mga ito. At tandaan po natin, there is a difference between a church that speaks and a church that is an authentic voice for the poor. Sa punto ko, ang bishop na dapat natin pagtuunan ng ating atensyon at paghanga ay walang iba kundi ang masugid na tagasunod ni Cardinal Vinal. Ang napakatalino, sobrang talino pero sobrang ring humble na si Bishop Dennis Villarojo. Nagmula siya sa Cebu at ngayon ay Bishop ng Bulacan. Nariyan din si Bishop Malyari na nakapokus sa paglikha ng isang mas makataong lipunan. Ang impluensya ng mga ito ay hindi makakaila. Samantala po, kamakailan, naglabas naman po si Archbishop Soc Villegas ng Lingayen Dagupad ng isang pastoral commentary tungkol sa kontrobersyal na 2025 national budget. Mainit na issue rin po itong 2025 national budget na question din ni Tatay Digong at itinuturong dahilan kaya siya pinersonal na kanyang mga kalaban. Pero ang pastoral commentary ni Bishop Villegas ay hindi ika nga nakapagsindi ng apoy para mag-alab ang damdamin ng mga kaparian. Iba kasi ang reputasyon niya. Alam ng mga lider ng simbahan ngayon kung paano siya nakinabang mula sa pamilyang Aquino noon. Posibleng mali po ako sa pagsasabing hindi nagsasalita ang simbahan tungkol sa mga issue ngayon sa ating bansa. Ang simbahan naman po ay hindi lang ang mga bishops at ang mga kaparian. Ang simbahan ay tayong mga nanampalataya. Hindi naman pwede na magbibigay lang ang mga bishops at mga pari ng official statement of condemnation dahil nasusukol na sila at hinahanap ng taong bayan ang kanilang stand sa mga mainit na isyong ating kinakaharap. Alam nyo, mga amigo, hindi na po natin kailangan ng panibagong Cardinal Sin at Cardinal Vidal para maghatid ng mga pagbabago. Ang revolusyon ay hindi na kailangang idaan pa sa mga lansangan, sa mga marcha, sa mga rally, sa mga transport strikes at iba pa. Kung gusto natin ng pagbabago, kung gusto natin ng revolusyon, kailangan magsimula ito sa pagpili ng tamang leader at sa pamamagitan ng matalinong pagboto. Ika nga, choose the right leader. Vote wisely, mga amigo. Dahil sabi nga, the heart of revolution is the revolution of the heart. Ang revolution ay dapat magsimula sa ating mga sarili. Ngunit, alam nyo, mga kaibigan, ito po ang aking fearless forecast dahil may karamdaman ng ating Santo Papa at kung totoo nga ang basa ng mga karamihan na isang sa sinasabing Papa Bele o ang maaring susunod kay Pope Francis ay ang Pilipinong Cardinal na si Antonio Tagle. Well, sigurado po ako, sure po ako, kung maging totoo ito, magbabago ang political landscape ng Pilipinas. Magbabago ang pananaw politikal sa bansang Kristiyano. Ako naman, Nino Bonito Padilla, lumalaban para sa bayan at yan ang punto ko.